The Eternal Bloodline. Kabanata 45. Samantala, matapos mawala si Alex sa ikapitong palapag, lumitaw siya sa harap ng isang magandang lawa. Ang lawa ay kalmado at walang anumang bagay sa paligid nito. Lumingalinga siya sa paligid pero wala. Pagkaraan ng ilang sandali sa paligid ng lawa ay nahihilo siya at nawala ng malay. Pagkaraan ng ilang minuto, binuksan niya ang kanyang mga mata at nakita niya ang kanyang sarili sa loob ng isang sira-sirang silid. Maliit at luma ang kwarto. Isang single old bed ang nasa gitna ng kwarto. Lumingon-lingon si Alex sa paligid. Naglakad siya palabas ng kwarto. Habang nakatingin si Alex sa paligid ay may tumawag sa kanya mula sa likuran. Alex, late ka na naman. Bilisan mo kumain. Kumain na lahat ng iba. Ikaw na lang ang natira. Lumingon si Alex at nakita niya ang isang matandang babae na nakatayo ilang metro sa likuran niya. Tumakawi siya kay Alex na may matamis na ngiti. Ilang maliliit na bata ang tumatakbo sa paligid ng babae. Napatingin si Alex sa matandang babae at isang mainit na pakiramdam ang bumalot sa kanyang dibdib. May ilang luhang lumabas sa gilid ng kanyang mga mata. Pagkatapos magpunas ng mata ay ngumiti si Alex at nagmamadaling lumapit sa babae. Ang mga batang tumatakbo sa paligid ng matandang babae ay nakita si Alex at nagsimulang tumakbo patungo sa kanya. Kuya, gising ka na, laro tayo pagkatapos kumain. Hinawakan ng isang batang may kayumangging buhok ang kamay ni Alex at tinignan siya ng may puppy eyes. Nakangiting tumango si Alex at kumuha ng isang pirasong tinapay sa kamay ng matandang babae. Medyo natarante si Alex pero alam niya kung nasaan siya. Nasa ampunan siya, kung saan ginugol niya ang kanyang pagkabata. Ang matandang babae at ang mga batang nakatayo sa kanyang harapan ay ang tanging pamilya niya noong bata pa siya. Maliit lang ang bahay ampunan ngunit busog na busog ang iilang batang nakatira sa loob ng ampunan. Isa pa, inaalagaan ng matandang babae ang lahat na parang ina. Itinuring din ni Alex na mga kapatid niya ang ibang mga bata. Kakainin na sana niya ang tinapay pero may notification na tumunog sa harap ni Alex. Babala. Ang hindi kilalang enerhiya ay nakita sa paligid ng isip ng host. Isang emergency na misyon ang itinalaga sa host. Misyon XX. Basagin ang ilusyon ng tagapag-alaga sa ikawalong palapag. Gantimpala. Na-clear ang pagsubok. Isa pinarami ng sub-rank ay tumaas. Parusa. Nabigong umakyat sa susunod na palapag. -1 pinarami ng sub-rango. Oras na natitira, 7 araw. Napatingin si Alex sa system panel at pumikit. Naguguluhan siya pero medyo alam niyang ilusyon lang iyon. Dahil patay na ang matandang babaeng nakatayo sa kanyang harapan. Pati ang mga batang nakapaligid sa kanya ay patay na. Sa sandaling makita niya ang matandang babae, lumitaw ang puno ng dugo nito sa kanyang ulo. Sa isang malalim na paghinga, tinanggal ni Alex ang panel ng system. Alam niyang naghihintay sa kanya ang mga bagong kaibigan niya na parang bagong pamilya sa labas ng ilusyon. Alam niyang marami siyang kailangang gawin. Kailangan din niyang maghiganti para sa kanilang pagkamatay sa pamamagitan ng pagpatay sa lahat ng mga halimaw ngunit nais niyang gumugol ng ilang oras kasama ang matandang babae at ang mga bata. Nakangiting nilamon niya ang tinapay at nagsimulang makipaglaro sa mga bata. Nagtatawanan at naglalaro ang lahat ngunit habang tumatagal si Alex sa loob ng ilusyon ay lumalabo ang kanyang alaala. Kahit na naalala niya ang lahat pagkatapos makita ang panel ng system, ngunit pagkatapos ng 2 araw, ang kanyang isip ay naging medyo malabo. Pagkatapos ng 3 araw pa sa loob ng ilusyon, nakalimutan niya ang mga pangalan ng kanyang mga kaibigan. Nakakalimutan pa nga niya ang mga mukha nila. Hindi ba sinabi ng system na mayroon akong 7 araw kaya bakit? Naluluhang tanong ni Alex. Kailangan niyang umalis dahil kung mananatili siya sa loob ng ilusyon sa ibang araw, malamang makakalimutan niya ang sistema. Na may malalim na hininga. Tinanggap niya ang katotohanan patay na ang mga taong nakatayo sa kanyang harapan at parang salamin ang masayang imahe sa kanyang harapan. Samantala, matapos makapasok sa Golden Portal, lumitaw si Gian sa tuktok ng isang malawak na bundok. Ang bundok ay napuno ng damo at bulaklak. Lumingalinga si Gian sa paligid ng bundok saglit at nang wala siyang makita. Nakatulog siya dahil sa pagod matapos sirain ang napakaraming pangit na kalansay. Kahit sa kanyang pagtulog, sinusumpa niya ang mga kalansay dahil sa kanilang kapangitan. Makalipas ang ilang segundo, nahihilo ang kanyang pag-iisip at idinilat niya ang kanyang mga mata sa inis, at nakita niya ang kanyang sarili na nakatayo sa loob ng isang malaking silid.
Napakaganda ng silid na may mga mamahaling painting at carpet na nakalatag kung saan-saan. May mga ruby at brilyante na naka-embed sa mga dingding. Isang malaking marangyang kama ang inilagay sa gitna ng silid. Sa ibabaw ng kama, isang magandang babae na may gintong buhok ang nagbabasa ng libro. Napatingin si Gian sa sarili at nabigla. Hinahawakan niya ang ilang sirang piraso ng vase sa kanyang maliliit na kamay. Hindi ba ako? Na may naguguluhang ekspresyon. Pinilit niyang alalahanin ang sasabihin ngunit kahit anong pilit niya ay wala siyang maalala. Itinapon ni Gian ang mga piraso ng vase at inilagay ang gitnang daliri sa pisngi nito. Pakiramdam ko may nakalimutan ako. Napangiti ang babaeng nakaupo sa ibabaw ng kama nang makita ang mga galaw ni Gian. Habang nag-iisip si Gian ay may narinig na cute na boses mula sa likod ng kama. Gian, hahanapin mo ba ako o hindi? Napatingin si Gian sa lugar kung saan nanggaling ang boses at nakataas ang kilay. Prinsipe Kelvin, alam kong nagtatago ka sa likod ng kama. Hindi ako. Isa pa, hindi ko nabasag ang florera. Kinusat ni Gian ang mapupulang mata at lumapit sa kama. Hindi mo ba alam na may mga insekto sa likod ng kama? Hindi ka ba talaga lalabas? Ang mga insekto ay pangit tulad ng mga pangit na kalansay. Mga pangit na kalansay. Nanlaki ang mata ni Gian. Paano niya makakalimutan ang mga pangit na kalansay? Pero bigla siyang napatingin sa babaeng may gininto ang buhok na nakaupo sa ibabaw ng kama. Ang nanay ni Kelvin ang namatay noong bata pa sila. Ang mga alaala ng nakaraan ay lumitaw sa loob ng ulo ni Gian at nagsimula siyang umiyak. Pagkatapos ni Kelvin, siya lang ang naging malapit kay Gian dahil namatay ang mga magulang ni Gian sa isang aksidente. Nag-aalalang tumingin kay Gian ang babaeng kulay ginto ang buhok. Anong nangyari, Gian? Bakit umiiyak? Halika nga dito. Lumabas din si Kelvin sa kama at lumapit kay Gian. Umiiyak ka ba dahil nagsinungaling ako tungkol sa florera? I'm sorry. Huwag kang umiyak. Umiyak na rin si Kelvin. Tumingin si Gian kay Kelvin at mas lalong umiyak. Ang pangit mo habang umiiyak. Mas pangit pa sa mga pangit na kalansay. Bumantong hininga ang babaeng kulay ginto ang buhok na nakaupo sa ibabaw ng kama at tumayo. Lumapit siya sa mga bata at pinunasan ang mga luha nila. Bakit pareho kayong umiiyak dahil sa isang vase? I can buy 100 new vases, don't you know I am the queen? Natawa si Kelvin nang marinig ang mama niya. Oo, mayaman kami. Sinipa niya ang mga basag na piraso ng vase at nakangiting tumingin kay Gian. Tere, laro tayo sa labas. Umiling si Gian at biglang niyakap ang babaeng kulay ginto ang buhok. Nataranta ang babae pero tinapik niya ang likod niya ng may assurance. Ayos lang. Matapos kumalma ay umatras si Gian at nabasag ang imahe sa kanyang harapan. Matapos mag-crack at mawala ang lahat, naging malabo na naman ang paningin ni Kyle. Medyo namumula ang mata niya dahil sa pag-iyak. Matagal-tagal na rin mula nang makita niya ang kanyang ina. Naalala niya noong araw na umuwi siya, nakita niya ang walang buhay na katawan ng kanyang ina na nakahandusay sa kama. Ang kanyang ama at mga kapatid ay nakaupo sa paligid ng kama at umiiyak. Paano niya makakalimutan ang araw na iyon? Ang araw na naging hindi kumpleto ang kanyang pamilya. Huminga ng malalim, umiling si Kyle at tumingin sa harapan niya. Madilim ngunit sa sumunod na segundo, nakita niya ang sarili niyang nakatayo sa harap ng isang fist-sized na silver orb. Tumingin si Kyle sa likod, nasa loob siya ng isang malaking hall. Ang bulwagan ay walang anumang mga antigo o mga pintura ngunit ang istruktura nito ay disenteng tingnan. Maraming mga bata at matatanda ang nakatayo ilang metro sa likod ni Kyle na magkakagrupo. Sa loob ng maraming tao, nakita rin niya ang kanyang ama na ikinaway ang kamay kay Kyle ng may katiyakan. Anong ginagawa ko? Nalilitong ekspresyon, ginulo niya ang itim niyang buhok. Sila ay ganap na itim. Umiiyak ba ako? Napakunot ang noo ni Kyle nang makita ang refleksyon niya sa loob ng silver orb. Anak, anong ginagawa mo? Ilagay mo ang kamay mo sa orb. Isang matandang boses ang umalangaw-ngaw at tumangala si Kyle. Nakatingin sa kanya ang isang lalaking nasa katanghaliang gulang na kayumanggi ang buhok, nakasuot ng itim na roba na nakakunot ang noo. Sorry. Nagmamadaling humingi ng tawad si Kyle at ipinatong ang kamay sa orb. Ang globo ay lumiwanag ng maliwanag sa ilang sandali. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaking nakatayo sa likod ng orb ay tumitig kay Kyle at bumantong hininga. Inaasahan niya ang isang mas mahusay na resulta ngunit sayang. B. Rango ang talento.
Nagsalita ang lalaki at hiniling si Kyle na umalis sa platform para masubukan niya ang talento ng ibang mga bata. Ang Silver Orb ay ginamit sa bawat maliit na lungsod upang gisingin ang talento pagkatapos na ang mga bata ay 15 taong gulang. Narinig ni Kyle ang lalaki at tumango. Rango. Hindi naman ganoon kalala. Walang ekspresyon ng mukha, bumaba siya sa plataporma at nagsimulang maglakad patungo sa kanyang ama. Biglang hinarang ng isang batang may gininto ang buhok si Kyle sa kalagitnaan. Oy, Kyle. May mapanuksong ngiti sa mukha ng kabataang gininto ang buhok. Napatingin si Kyle sa bata. Si Senador, kapitbahay niya. Noong bata pa si Kyle, nakakasama niya minsan. Ngunit pagkamatay ng kanyang ina ay tumigil si Kyle sa pakikipaglaro sa kanya at sa iba pang kaedad niya. Ang ama ni Senador ay isang ++S rank hunter kaya naman sila ay iginagalang sa paligid ng lungsod. Ano ang gusto niya? Hindi man lang nagustuhan ni Kyle si Senador dahil hindi maganda ang kanyang pagkatao. Akala ko mas hihigit pa ang talent mo kaysa sa tatay mo dahil lagi kang malamig ang ekspresyon pero basura pala. Katulad ng tatay mo, mas mabuti pang maging merchant ka. Dahil sa mababang talento, wala kang makakamit sa iyong buhay. Narinig ni Kyle ang sinabi ni Senador pero hindi ito umimik. Ilang araw ang nakalipas, nasubok ang talento ni Senador at tulad ng kanyang ama, ginaisang niya ang ++S rank talent. Sapat na para bigyan si Senador ng magandang kinabukasan pero hindi nagselo si Kyle dahil kahit may pakialam siya, hindi naman magbabago ang talent niya. Ang talento ng isang tao ay itinadhana mula sa kapanganakan dahil ito ay nagpapakita ng potensyal ng isang tao o kung gaano kalaki ang kapangyarihan na maaaring makamit ng mga tao sa kanilang buong buhay. Tumalikod na si Kyle at nagsimulang maglakad papunta sa kanyang ama. Wala siya sa mood na marinig ang daldal ng isang spoiled na bata. Walang reaksyon mula kay Kyle, na mula ang mukha ni Senador. Hindi mo ba ako pinapansin? Sigaw niya pero hindi tumigil si Kyle. Ha! Sok! Balita ko maganda ang nanay mo at isa ring negative S-rank hunter. Nang marinig ang tungkol sa kanyang ina, napatigil si Kyle at kumunat ang noo. Ano ba ang gusto niya? Nagtaas ng kilay si Senador. Sa wakas, nakakuha siya ng ilang reaksyon mula sa walang emosyong lalaking ito. Sayang talaga ang pinakasalan niya ang iyong ama na isang rango na mga ngalakal lamang at ipinanganak ka at ang iyong mga walang kwentang kapatid. With a dark expression, lumingon si Kyle at tumingin kay Senador. Lumawak ang ngiti ni Senador nang makita ang reaksyon ni Kyle. For some reason, hindi niya nagustuhan ang aloof mask na suot ni Kyle, parang wala siyang pakialam. Si Senador ay mayaman at nagustuhan ito nang ang iba ay sumipsip sa kanya dahil sa kanyang makapangyarihang ama at kayamanan, ngunit sa lahat ng mga batang kaedad niya ay si Kyle lamang ang hindi nagpakita ng anumang reaksyon kay Senador. Ngayon ay sa wakas ay nakita na niya ang isang basag sa maskara na suot ni Kyle. Ano bang mali ang nasabi ko? Medyo magiging kapaki-pakinabang sana siya kung mag-fuck siya. Naputo lang sasabihin ni Senador dahil sinuntok ni Kyle ang mukha niya. Sa isang sigaw, hinawakan ni Senador ang kanyang pangagamit ang dalawang kamay. Nabali ang kanyang mga ngipin sa harapan at nagsimulang bumuhos ang dugo mula sa kanyang bibig. Napatingin siya kay Kyle na nakatitig sa kanya na may madilim na ekspresyon. Kung hindi ka marunong rumspeto sa kapwa mo dapat matuto kang tumahimik. Isang malamig at malamig na boses ang lumabas sa bibig ni Kyle. Nagulat ang mga tao nang makitang sinuntok ni Kyle si Senador nang wala sa oras. Nabigla rin si Baron Ohan, ang ama ni Kyle dahil madalang na manakit ng iba si Kyle. Nagmamadali siyang umalis sa crowd at tumakbo papunta kay Kyle para pigilan siya. Sabay balik ng tingin ni Senador kay Kyle na may galit. Ang lakas ng loob na saktan ako ng isang langgam na tulad mo. Sigaw ni Senador at tinuro ang middle finger niya kay Kyle. Isang langgam. Paulit-ulit na umugong sa ulo ni Kyle ang salitang ant. Kinasusuklaman niya ang salitang ito. Muling tumaas ang galit ni Kyle at naikuyong niya ang kanang kamay sa isang kamao. Susuntukin na sana niya ulit si Senador pero biglang umalangaw-ngaw ang malakas na sigaw, at may humawak sa kamay niya. How dare you hit my son? Napatingin si Kyle sa taong humawak sa kamao niya. Isa itong matipunong nasa katanghaliang gulang na lalaki. Ang kanyang buhok ay gininto ang tulad ni Senador. Tito John. Habang nakatingin si Kyle sa lalaki, isang napakalaking pressure ang bumagsak sa balikat niya bago siya napaluhod na may masakit na ekspresyon. Seryosong ekspresyon, dumating si Baron Ohan sa harapan ni John at sinubukang pigilan ang kanyang panggigipit.
Gayunpaman, nabigo siya ng husto dahil siya ay isang B-rank na mangangalakal habang si John ay isang bihasang plus S-rank hunter. Malaki ang agwat sa pagitan ng kanilang lakas. Napatingin ang mga tao sa kanila at nagsimulang magbulungan. Maging ang lalaking nagsasagawa ng talent test ay napatingin kay Kyle at senador na nakakunot ang noo. Napabuntong hininga siya at pinigilan ang panggigipit ni John dahil mas malakas siya. Kung gusto mong lumaban pumunta ka sa labas dahil kailangan kong tapusin ang trabaho ko. Malamig na nagsalita ang lalaking nagsasagawa ng talent test at tumingin kay John at Baron Ohan. Nakayuko, hinawakan ni John ang kamay ni Senador at nagsimulang maglakad. Sinaman niya ng tingin sina Kyle at Baron Ohan bago sumenyas na sumunod ang mga ito sa likuran niya. Sa ilalim ng mapagbantay na titig ng mausisa na karamihan, umalis sila sa bulwagan at dumating sa labas sa isang bukas na lugar. Binigyan ni John ng healing potion si Senador bago tumingin kay Kyle ng may galit. Kahit medyo spoiled si Senador, nag-iisa lang siyang anak. Sinaman ng tingin ni Kyle si John. Samantala, nag-aalalang tumingin kay Kyle si Baron Ohan. Alam niyang kung sinuntok ni Kyle si Senador, siguradong kasalanan ng huli. Ngunit hindi siya sapat na makapangyarihan upang protektahan ang kanyang pamilya kung nais ni John na ilabas ang kanyang galit sa kanila. Hindi ako papayag na may mangyari kay Kyle. Habang nakatitig si Kyle kay John, biglang yumuko si Baron Ohan at humingi ng tawad. Napatingin si Kyle sa ama ng nanlalaki ang mga mata. Nawala ang kanyang galit sa loob ng isang segundo. Mas malakas sila sa atin. Blanko ang ekspresyon, hinawakan ni Kyle ang balikat ng ama at pinigilan. Ako ang nakabangga sa kanya. I will apologize for my mistakes. Tumingin si Kyle kay Senador with a cold face and apologized. Nagalit siya kaya nakalimutan niyang isaalang-alang ang kanyang limitasyon. Ang mundong ginagalawan nila ay pinamumunuan ng malalakas at si Kyle ay kabilang sa mga ordinaryong tao. Kung hindi siya humingi ng tawad, sino ang nakakaalam kung ano ang kahihinatnan ng kanyang pamilya dahil sa kanya? Ninisya ni Senador si Kyle at tumingin kay John. Pare, hindi na kailangang magalit dahil sa ilang langgam. Tumingin si John kay Senador at bumaantong hininga. Sa kabilang banda, binigyan ni Senador si Kyle ng isa pang mapang-asar na sulyap at bumaantong hininga. Sok! Hamak na langgam. Nakita ko ang walang ekspresyon na mukha ni Kyle. Maasim ang mukha ni Senador. Anong tinitingin-tingin mo? Ayaw mo na ba akong suntukin ulit? Eto puch me ngayon. Tingnan natin kung may bola ka. Sinimulan ni Senador ang pang-iinis kay Kyle na may nakakalokong ngiti pero kahit anong sabihin niya ay walang nagawa si Kyle. Huminga ng malalim si Kyle at napaatras. Tinitigan niya ng malamig na mga mata si Senador. I will punch you when we meet again in reality. Napawi ang ngiti ni Senador at sa malakas na tunog, nagsimulang pumutok ang lahat na parang salamin. Tiningnan ni Kyle ang mga nabasag na piraso at napabuntong hininga. Muntik na akong mahulog sa bitag. Kung hindi dahil sa katotohanan na ang aking talento ay hindi na B-rank, tinanggap ko ang ilusyon bilang katotohanan. Tinitigan niya ang mga nabasag na piraso. Nagtataka ako kung ano ang ginagawa niya pagkatapos umalis sa kaharian. Napailing si Kyle sabay tawa. Naaalala ko, pagkatapos na insultuhan ni John ang aking ama ay medyo nawalan ako ng gana na magtrabaho ng husto. Ang kapalaran ay isang napakalakas na pag-iral. Noon, tinatawanan ito ni Kyle pagkatapos ng insidente ngunit nag-iwan ito ng masamang lasa sa kanyang bibig. Nang hilingin sa kanya ng kanyang mga kapatid na matuto ng eskrima noong nakaraan, tamad na sinabi ni Kyle. Ang mundo ay hindi nagwawakas o ang mga kaharian ay nakikipagdigma kaya bakit kailangang magsikap ang isang B-rango na talento na tulad ko? Medyo nabugbog nga si Kyle pagkatapos niyang magsalita pero hindi nagbago ang pagiging tamad niya. Buntong hininga, sinabi kong hindi ako nagseselos ngunit sa huli sa loob ko palaging nais kong maging isang malakas. Tumingin siya sa harapan niya at nakita niya ang isang maliwanag na puting portal. Kung gayon ang ilusyon ay sa wakas ay nagtatapos. Sa isang seryosong ekspresyon, tiningnan ni Kyle ang mga sirang imahe sa huling pagkakataon at humakbang sa loob ng puting portal. Samantala, sa loob ng puting silid kung saan lumulutang ang daan-daang iba't ibang kulay na libro. Ang babaeng pulang buhok na nakaupo sa upuan at nagbabasa ng libro, ay biglang napatingin sa tatlong walang malay na lumulutang na katawan. Gising na ba sila? Nagpanting ang tenga ni Bia nang marinig ang malamig na boses ng babae. Nagmamadali siyang tumingin kay Kyle at sa iba pa para makita ang anumang reaksyon. Ang unang taong nagising ay si Gian.
Tumingin siya sa paligid gamit ang kanyang pulang mata. Anong nangyari? Napataas ang kilay ng babaeng pulang buhok nang makita ang mukha ni Gian. Isang ilusyon lang. Tila hindi siya nagduso ng husto sa kanyang buhay. Tama siya, namatay ang mga magulang ni Gian noong 1 taong gulang siya kaya naman wala siyang maalala sa kanila. Minsan nagiging emosyonal siya dahil wala siyang magulang pero hindi siya gaanong na-attach sa pakiramdam na iyon. Ang tanging nakasama ni Gian ay ang yumaong Reyna at Prinsipe Kelvin. Kaya, pagkatapos niyang makita ang ilusyon kung saan nabubuhay ang Reyna ay hindi na siya nakaranas ng ibang ilusyon. Medyo maganda rin ang buhay ni Gian sa Royal Palace kaya naman hindi siya nakaranas ng masyadong masasamang karanasan. Gayunpaman, hindi katulad ni Kyle na natagpuan ang puting portal kaagad pagkatapos ng illusion, inabot si Gian ng 1 buong linggo para lang mahanap ang exit portal. Ginulo ni Gian ang pulang buhok at tumingin kay Kyle at Alec. Katulad niya, pareho silang nakalutang. Seryoso ang ekspresyon, tumingin siya sa paligid ng puting silid ng may interes bago dumapo ang tingin niya sa babaeng pulang buhok. Hello. Kinakaway ni Gian ang kamay sa babae dahil sa sobrang lamig ng mga mata nito. Pakiramdam niya ay sapat na ang kapangyarihan nito para durugin siya gamit ang isang daliri. Tumango ang babae at itinuro ang isang sulok. Tumingin si Gian sa kaliwa niya at nakita ang isang golden portal. Nakapasa ka sa pagsubok. Maaari kang umakyat sa susunod na palapag kahit kailan mo gusto. Nagsalita ang babae sa malamig na boses at muling nawili sa kanyang libro. Napapikit si Gian at hindi agad sumugod sa loob ng portal. Paano ang gantimpala? Tanong niya sa loob-loob. Bawat palapag ay may reward pero pinalayas lang siya ng malamig na babaeng ito pagkatapos ng paglilitis. Gustong tumutol ni Gian ngunit napalunok siya nang makita ang malamig na mukha ng babae. Mabagal ang mga hakbang, lumapit siya kay Bia na nakaupo sa mesa, at tahimik na tumabi sa kanya. Gusto niyang hintayin na magising ang iba dahil mas matapang ang iba sa kanya. Malamang hihingi sila ng reward sa babaeng pulang buhok. Makalipas ang 1 oras, nagising din si Alec na may antok na ekspresyon. Basang-basa ang itim niyang mga mata dahil sa sobrang pag-iyak niya sa loob ng ilusyon. Na may seryosong ekspresyon, nilinggan niya ang puting silid. Malamig na tinitigan ng babae si Alec at itinuro ang isang sulok habang nagsasalita ng ilang pamilyar na salita. Nakapasa ka sa pagsubok. Maaari kang umakyat sa susunod na palapag kahit kailan mo gusto. Napakurap-kurap si Alec nang mapatingin sa malalalim at malamig na mga mata ng babae. Para sa ilang kadahilanan ay nakakatakot sila. Si Gian na nakatayo sa tabi ni Bia ay tahimik na tumingin kay Alec nang may pananabik. Tiyak na hihilingin niya ang gantimpala. Palihim niyang ikinaway ang kamay kay Alec na tumango ng may pag-unawa. Oo. Sigaw ni Gian sa loob-loob na sabik. The next moment, nilapitan ni Alec si Gian at tahimik na tumayo sa left side niya. Halos mawalan ng balanse si Gian na nakatingin kay Alec ng may paghanga. Ang impyerno. Sa singkit na mga mata, sinulyapan niya ng masama si Alec na tuluyang hindi pinansin. Ngayon ang tanging pag-asa ko ay si Kyle. Napatingin si Gian sa lumulutang na katawan ni Kyle. Makalipas ang 1 oras, iminulat ni Kyle ang kanyang mga mata na may malalim na buntong hininga. Katulad ni Gian at Alec, agad niyang nilinggan ang puting kwarto at nakita niya ang babaeng mapula ang buhok na abalang-abala sa libro. Napatingin si Bia kay Kyle at nagmamadaling lumipad papunta sa kanya bago umupo sa ibabaw ng ulo niya. Nang makita si Bia, nagpakita ng maluwag na ekspresyon si Kyle. Nag-aalala siya sa kanya noong nasa loob siya ng ilusyon. Gaano katagal ako nakatulog? He questioned Bia inside his head and looked at Alec and Gian who were standing together beside the table present in the middle of the room. 2 buong araw kang natulog. For some reason, naramdaman ni Kyle na parang kakaibang nakatingin sa kanya sina Gian at Alec. With a confused expression, kinawayan sila ni Kyle ng kamay. Hoy, anong meron? Napatingin ang babaeng pulang buhok kay Kyle at muling itinuro ang sulok. Nakapasa ka sa pagsubok. Maaari kang umakyat sa susunod na palapag kahit kailan mo gusto. Naramdaman ni Kyle ang malamig na sensasyon na dumaloy sa kanyang katawan nang marinig ang boses ng babae. Mas malamig pa sa yelo. Napatingin siya kina Alec at Gian. For some reason ngayon ay may ideya na siya kung bakit nag-puppy eyes ang mga ito sa kanya.
Pagkatapos maghagis ng paumanhin na tango kina Alec at Gian, sa loob ng isang segundo ay kinuha ni Kyle ang isang kulay brown na lumulutang na libro mula sa puting silid at tumalon sa loob ng golden portal. Halos lumuwa ang mga mata ni na Alec at Gian nang makita ang mga kinikilos ni Kyle. Pareho silang napatingin sa kumukupas na imahe ni Kyle at nagmura sa loob. Basta. Bahagyang nanlaki din ang mga mata ng babaeng pulang buhok bago ito tumayo. Sabay na pinagpawisan ang dalawa na nakatayo sa tabi ng mesa. Niloko sila. Ngayon alam na ng mga Diyos kung ano ang gagawin ng babae sa kanila. Hindi man lang sila naglakas loob na isipin na balang araw ay pareho nilang gustong pumatay ng isang tao ng labis. Na may kaba na ekspresyon, tinitigan ni Gian si Alec na may suot na tulala na ekspresyon. May pagkagulat, hindi makapaniwala, at pagkalito sa loob ng itim na mga mata ni Alec. Matapos huminga ng malalim, humakbang si Gian. Natatandaan kong may importante akong gagawin sa susunod na palapag kaya sa tingin ko ay mas mabuting umalis na ako. Ang kanyang pangungusap ay pinutol ng babaeng pulang buhok. Maghintay. Kinilig si Gian at halos lumuhad para humingi ng tawad. I swear wala akong koneksyon sa magnanakaw na yan. Bulalas niya sa loob-loob ngunit napabuntong hininga ang babae at muling nagsalita. Maaari din kayong dalawa na kumuha ng isang libro bago umalis. Napatingin si Gian sa babae at walang hinintay kahit isang segundo ay kumuha siya ng libro at pumasok sa golden portal. Natigilan din si Alec at pagkakuha ng libro ay sinundan niya si Gian. Pagkaalis nila ay bahagyang tumawa ang pulang buhok. Nanginginig sa kaligayahan ang mga librong lumulutang sa paligid dahil habang nakangiti ang babaeng pula ang buhok ay mukhang maganda at mapagkamalang diwata. Kabanata 46. Kinuha ng babae ang isa pang libro at nagsimulang magbasa muli. Sa pagkakataong ito ay walang nakakaalam kung kailan siya muling tatawa. Sa kabilang banda, pagkatapos makapasok sa portal ay lumitaw si Kyle sa loob ng isang malawak na kapatagan. Tumingin siya sa malayo ngunit wala siyang nakita maliban sa bakanteng lupa. Nakasimangot na tiningnan ni Kyle ang brown book na hiniram niya sa babaeng pulang buhok. Mga demonyo! Bulong ni Kyle. Ito ang unang pagkakataon na narinig niya ang katagang ito. Binuklat niya ang mga pahina ng libro. Napuno ito ng impormasyon tungkol sa kakaibang lahi na tinatawag na demonyo. Pagkatapos mag-flip ng ilang pahina, nawala ng interes si Kyle at inihagis ang libro sa loob ng storage ring niya. Ang madilim na lahi na tinatawag na demonyo ay hindi nakita sa Blue Planet. Kaya, walang anumang dahilan para basahin ang libro. Mukhang lahat ng mga aklat na lumulutang sa paligid ng puting silid ay mga normal na aklat ng kasaysayan tungkol sa iba't ibang lahi. Napabuntong hininga, lilingon na sana si Kyle nang may lumabas na dalawang pamilyar na individual mula sa golden portal na nasa likod niya. Tumingin si Kyle sa likod, only to see Gian and Alec glaring at him with a dark expression. Sa isang tuyong tawa, napaatras siya dahil ilang minuto lang ang nakalipas ay naditch na niya ang mga ito. Agad namang lumipad si Bia na nakaupo sa itaas ng ulo ni Kyle habang naaawa na nakatingin kay Kyle. Nagkatinginan sina Alec at Gian na may pagkakaunawaan. Bubugbugin na nila itong bastos na naglakas loob na iwan sila pagkatapos magnakaw. Nakayuko silang dalawa na sinugod si Kyle gamit ang kanilang mga kamao ngunit sayang hindi nakatadhana si Kyle na mabugbog dahil bago pa magkadikit ang kanilang mga kamao kay Kyle ay nanlamig ang kanilang mga katawan. Nanlalaki ang mga mata na napatingin sila kay Kyle na naguguluhan din dahil naigagalaw niya ang katawan. Biglang umalangaw-ngaw ang isang dumadagandong na dagandong sa loob ng walang laman na lupain. Lagi nang nag-aaway ang mga bata ngayon. Nalate lang ako ng ilang minuto at nakipaggrupo kayong dalawa sa isang inosenteng mukhang bata. Tumingin sa likod si Kyle. Isang lalaking maitim na itim ang buhok ang nakalutang sa langit. Hindi tulad ng ibang floor guardians na nakarobe, ang lalaki ay nakasuot ng brown na jacket with matching pants. Isang duwende. Bamantong hininga si Kyle. Kitang-kita niya na bahagyang matulis ang tenga ng lalaki. Sa isang iglap, lumapag ang lumulutang na lalaki sa tabi ni Kyle at tinapik ang likod nito. Anak, ayos ka lang ba? Nakita kong binubugbog ka ng dalawa pang bata. Muntik pang maubo ng dugo si Kyle dahil ang magaan na tapik na binigay ng duwende ay yumanig sa kanyang mga laman loob. Sa kabilang banda, si Alec at Gian na parang mga estatwa ay halos mangiyak-ngiyak. Hindi man lang nila ginalaw ang buhok ni Kyle pero naparusahan. Makatarungan ba ito? Nagmamadaling umatras si Kyle para hindi na muling tapikin ng duwende ang likod niya. Mga kaibigan ko sila.
Nagpapalitan lang kami ng galaw dahil wala kaming nakitang tao sa mapanglo na lugar na ito. Napatingin ng duwende kay Kyle at nakasimangot. Hindi niya akalain na si Kyle ay napakabuting tao na nabuli pero nagsasalita pa rin para sa iba. Kung ayaw niyang parusahan sila ay wala akong magagawa. Napabuntong hininga ang dwarf sa kanyang gitnang figure at tuluyang naikilos ni na Alec at Jian ang kanilang mga katawan. Bumalik si Bia kay Kyle na may dismayadong ekspresyon. Gusto niyang makita siyang bugbugin ngunit halos makalimutan niya ang kanyang makajos na swerte. Test. Napatingin ang duwende sa tatlo at nagsalita ng may harmonious na tono habang pinakipot sina Alec at Jian. Hello, kids. My name is Yunaik, you can call me Yun. Sa ngayon, naka-assign ako sa floor na ito. May kinakalkula si Yun gamit ang kanyang mga kamay at nakataas ang kanyang kilay. Mukhang ibinigay sa akin ang huling palapag sa oras na ito. Bamantong hininga siya bago tumingin sa tatlo. Mga bata. Walang pagsubok sa palapag na ito dahil para sa inyo ito na ang huling palapag. Si Kyle at ang iba ay nakikinig kay Yun ng mabuti. Lahat sila ay nagpakita ng nagulat na ekspresyon nang marinig ang "For you it's the last floor." Nagkatinginan sila ng may interes. Ibig sabihin marami pang palapag pagkatapos ng 9th floor. Napangiti si Yun nang makita ang reaksyon ng bata. Ho ho! Medyo matalino ka diba? Ngunit huwag gumamit ng masyadong maraming brain cells dahil walang kwenta ang pag-iisip tungkol sa isang bagay na hindi mo malalaman. Bueno, nasaan ako? Oo, walang pagsubok sa palapag na ito ngunit mayroon lamang isang maliit na problema. Mahina ang boses ni Yun habang nakatingin sa tatlo na may apologetic na ngiti. Napatingin si Alec kay Yun at agad na nagtanong. Anong problema? Sa isang nahihiyang ekspresyon, tumahimik si Yun. Actually naging busy ako kasi bigla kong naramdaman na malapit na ako sa breakthrough kaya nakalimutan kong i-disenyo itong floor. Napatingin ng tatlo kay Yun na blanko ang ekspresyon. Kaya pala napakatiwangwang ng sahig. Tinatawag mo itong maliit na problema. Ho ho! Ngayon huwag mo akong bigyan ng mga kakaibang tingin. Kahit na ang sahig ay hindi dinisenyo, maraming mga kayamanan sa loob ng palapag na ito. Wika ni Yun at pumalakpak ng kamay para makuha ang atensyon nila. Nagpanting ang tenga ni Kyle, Alec, at Jian nang marinig ang salitang kayamanan. Agad nilang pinatawad si Yun sa hindi pagdisenyo nitong sahig. Huminga ng malalim si Yun na seryosong tumingin sa tatlo na naghihintay sa kanyang magpatuloy, ngunit muli silang binato ni Yun ng bomba. Nakalimutan ko lang kung saan ko inilagay ang mga kayamanang iyon. Napatingin si Kyle kay Yun nang singkit ang mga mata. Gusto niyang sumigaw ng paano mo makakalimutan ang ganoong mahalagang bagay. Pero kinontrol niya ang sarili dahil mas makapangyarihan si Yun sa kanya. Nakita ni Yun ang ekspresyon ng bata at napabuntong hininga. Huwag mag-alala mga bata. Pinapahintulutan ko kayong tumingin sa paligid para sa mga kayamanang iyon. May isang buwan pa bago matapos ang 6 na buwang oras at itatapon kayong lahat ng tower. Tumigil siya saglit at nagpakita ng pag-aatubili na ekspresyon. Kung nahanap mo ang lugar kung saan ako nag-imbak ng mga kayamanan. Kayong tatlo ay maaaring pumili ng anumang bagay mula dito. Nakakunot ang noo ni Kyle na tumingin kay Yun. Hindi niya gusto ang katotohanan na maaari lamang siyang pumili ng isang kayamanan pagkatapos makahanap ng isang kayamanan. Bakit tayo nagsusumikap para lamang sa isang kayamanan? Kailangan mong dagdagan ng kaunti ang alok. Napatingin sina Alec at Jian kay Kyle at tumango. Masaya sila sa isa pero mas maganda kung mas marami sila. Naningkit ang mata ni Yun sa sinabi ni Kyle. Di ba't ang batang ito ay siya ring binubugbog kanina? Saan ba siya biglang nagkaroon ng lakas ng loob? Sa isang deep breath, pinakita ni Yun kay Kyle ang dalawang daliri. Okay. Bibigyan kita ng tig-2 kayamanan. Kunin mo ang alok o itatapon ko kayong lahat sa unang palapag. Agad namang tumango si Kyle at ang iba pa. Okay, kids. Aalis na ako pero babantayan ko kayo. Magkikita ulit tayo pagkatapos mong mahanap ang mga kayamanan. Nakangiting tumalikod si Yun at nagsimulang lumutang. Sa isang kislap, tinitigan ni Kyle ang figure ni Yun. With an innocent expression, umungol siya ng malakas para marinig ng lahat. Kasama si Bia, 4 kaming individual. Ibig sabihin, total 8 treasures ang ibibigay niya sa amin. It's not a bad deal. Halos madapa si Yun na nakalutang sa kanyang paglipad nang marinig si Kyle. How the hell did he forget to consider such a big loophole?
Habang nakalutang, lumingon siya at tinitigan si Kyle. Nakita rin niya ang maliit na ibon na nakaupo sa ibabaw ng ulo ni Kyle. Akala ko isa kang inosenteng tupa na binubuli pero isa kang lobo na nakadamit tupa. Sa isang malalim na paghinga, nawala si Yon sa mga ulap. Walang paraan na babalik siya sa kanyang mga salita. Pakiramdam niya lang ay niloko siya. Matapos mawala si Yon, sina Alec at Gian ay tumitig kay Kyle na may mga tulalang ekspresyon. Napatingin si Kyle sa kanila at nagkibit balikat. Lipat na tayo. 1 month lang tayo. Si Bia na nakaupo sa ibabaw ng ulo ni Kyle ay nakatingin kay Alec at Gian na may nakakaawang ekspresyon. Bantong hininga, ang mga lalaking ito ay tiyak na aatakehin sa puso ng isa o dalawang atake sa puso kapag nananatili pa sila kay Kyle. Sa labas ng tore. Ang maliit na lungsod na naruroon sa paligid ng tore ay hindi kasing bustling 5 buwan na ang nakalipas nang dumating ang mga napiling kalahok upang pumasok sa tower. Maraming mga mangangalakal at iba pang mga individual na naroon lamang para sa negosyo ang matagal nang umalis sa lungsod. Malamang babalik sila kapag lumabas na ang mga kalahok sa tore. Gayunpaman, isang kinatawan mula sa bawat kaharian ang nananatili pa rin sa loob ng lungsod upang asikasuhin ang anumang hindi inaasahang pangyayari. Mula sa Royal Academy, si Vice Principal George ay nananatili sa loob ng lungsod ngunit sa ilang kadahilanan, umalis siya at hiniling kay Elder Han na manatili sa loob ng lungsod habang wala siya. May nag-aalalang ekspresyon, naglalakad si Elder Han sa labas ng hotel kung saan ginugugol ng mga estudyante ng Royal Academy ang kanilang oras bago pumasok sa tower. Bumantong hininga siya at tumingin sa malayo sa tore. Nagtataka ako kung natagpuan niya ang elixir. Bumantong hininga si Elder Han. Pagkapasok ng mga estudyante sa tower, medyo na-curious siya kay Kyle at nag-inquire tungkol sa lahat ng bagay na may kinalaman sa kanya kay Professor Eliza dahil si Kyle ang una at maaaring huling disipulo niya. Sa kanyang pagsisiyasat, nalaman ni Elder Han ang tungkol sa kalagayan ng pamilya ni Kyle. Gusto niyang tulungan ng kaunti ang pamilya ni Kyle ngunit pagkatapos na bisitahin ang bahay ni Kyle at makita ang kalagayan ng kanyang kapatid, alam ni Elder Han maliban sa Elixir of Life, na wala nang ibang makakapagpagaling sa kanila. Si Elder Han ay nagtanong sa paligid para sa elixir ngunit kahit na pagkatapos ng 5 buwan ay hindi siya nakakuha ng anumang impormasyon tungkol sa hitsura nito. Sa huli, bilang amo ni Kyle, naramdaman niyang masama kung hindi siya gagawa ng anuman kaya nag-alok siya ng mga high-grade healing potion kay Baron Ohan. Kung tutuusin, hindi gaanong para kay Elder Han ang tulad ng mga potion na may mataas na grado dahil kaya niyang gumawa ng mga potion sa kanyang sarili gamit ang mga materyales ngunit sa kanyang pagtataka, hindi tinanggap ni Baron Ohan ang mga potion dahil maraming bagay ang ibinente ni Kyle at naghanda ng sapat na mapagkukunan bago siya umalis patungo sa tower. Kaya naman, walang nagawa si Elder Han para matulungan ang pamilya ni Kyle. Gayunpaman, binantayan niya ang kalagayan ng kapatid ni Kyle. 1 linggo lang ang nakalipas, nakatanggap siya ng isang balita na lumalala ang kanilang kalagayan. Ngayon, nasa kritikal na kondisyon sila. Kung hindi mahanap ni Kyle ang Elixir of Life sa loob ng tower at ilabas ito sa loob ng 1 buwan, malalagay sa matinding panganib ang kanilang buhay. Kahit na sinabi ng mga healer na makakatagal ang mga kapatid ni Kyle ng 8 months. Ngunit biglang noong nakaraang buwan ang lason na nasa loob ng kanilang mga katawan ay umabot sa kanilang mga puso. Iyon ang dahilan kung bakit naging napakahirap na patatagin ang kanilang mga kondisyon. Umiling si Elder Han. Sinusubukan niyang hanapin ang elixir ngunit ito ay isang bagay na hindi lumitaw sa loob ng Kingdom Escalante sa nakalipas na 50 taon. Sana lang ay natagpuan ni Kyle ang elixir dahil ayaw niyang magdusa ang kaisa-isa niyang alagad. Samantala, sa loob ng 9th floor ng tower. Naglalakad si Kyle kasama sina Alec at Gian. Lumibot sila sa malawak na kapatagan sa loob ng 1 buong araw ngunit wala silang nakita maliban sa tiwangwang na lupain. Pagkatapos maglibot ng buong araw, natutulog ngayon si Bia sa ibabaw ng ulo ni Kyle. Kaya lang, lumipas ang 1 pang oras at sa pagod na mga ekspresyon, nagpasya silang magpahinga sandali bago nagpatuloy sa paglilibot sa paligid para sa isang istruktura na naruroon sa loob ng kapatagan. Habang nakaupo ang lahat, napatingin si Kyle sa sarili at nakasimangot. Madumi ang huling set ng damit niya kaya gusto niyang itapon. Bigla siyang napatingin kay Alec. Ang laki ng katawan niya halos kapantay ko. Dapat ba akong humingi ng ekstrang damit? Nag-isip siya sa loob pero tumaas ang kilay niya. Hindi niya naramdaman ang aura ni Alec.
Malamang isa o dalawang sub-rango siya kaysa sa akin. Bulalas ni Kyle sa loob-loob. Hindi niya inaasahan na ganoon kabilis ang pag-asenso ni Alec. Kahit na si Kyle mismo ay D-rank, ibinigay niya ang lahat ng kredito sa lumang scroll na nakuha niya mula sa kakaibang duwende. Ibig sabihin ba ni Alec ay D+ rank or C negative rank? Bahagyang nanlaki ang mata ni Kyle. Napakabilis ng bilis. Ang pag-abot sa C negative rango sa murang edad ay tiyak na kamangha-mangha ngunit nag-iisip lang siya at hindi alam ang aktwal na rank ni Alec. Habang nagtataka si Kyle kay Alec, binalik ang tingin ni Alec sa kanya. Anong nangyari? Nawala sa pag-iisip si Kyle at tumingin kay Alec. Actually wala na akong malinis na damit. May extra ka ba? Napakurap-kurap si Alec habang nakatingin kay Kyle bago naglabas ng dalawang set ng damit at ibinigay kay Kyle. Marami siyang binili na damit bago pumasok sa tore. So, may natira pa siya. Nang makita ang damit ay nagliwanag ang mga mata ni Kyle. Hindi niya gusto ang pagiging madumi. Hiniblot niya ang damit kay Alec at nagmamadaling kinalas ang maliit na bag sa kanyang bewang. Sina Alec at Gian na nakaupo sa harapan niya ay nakatingin sa bilog na telang bag. Na-curious sila kung ano ang nasa loob dahil kanina pa inaasikaso ni Kyle ang cloth bag na ito. Napatingin si Kyle sa duo na nakaupo sa harap niya at pinaikit ang mga mata. Pananoodin ba nila akong maghubad? Gusto kong magbago, pwede bang lumingon kayong dalawa saglit? Parehong napatingin sina Alec at Gian kay Kyle at tumango bago sila tumalikod para tumingin sa ibang lugar. Nagmamadaling nagpalit ng damit si Kyle at tuluyang naging komportable. Napatingin siya sa blue na pang-itaas at pantalon na suot niya. Bagay na bagay sila sa akin. Matapos kumain ang tatlo. Na-curious sina Alec at Gian kung ano ang nasa loob ng cloth bag pero hindi ito binuksan ni Kyle. Sa huli, tumingin sila sa malayo na may pagkabigo. Pagkatapos ng isang oras na pahinga, nagsimula na ulit silang maglakad. Nagising din si Bia at nagsimulang lumipad muli. May naruroon ilang metro sa unahan. Sa singkit na mga mata, tumingin siya sa isang malaking bato na naruroon sa loob ng kapatagan at agad na ipinaalam kay Kyle. Nakayuko, sinenyasan ni Kyle sina Alec at Gian na maglakad patungo sa bato. Makalipas ang 5 minuto, nakatayo na sila sa harap ng bato. Pabilog ito at parang isang malaking bato ngunit dahil ang bato lang ang naruroon sa loob ng tiwangwang na kapatagan, si Kyle at ang iba ay nagmamadaling tumingin sa paligid ng malaking bato sa pag-asang may mahanap. Walang anuman. Napabuntong hininga na bulalas ni Gian pagkatapos tumingin sa paligid ng bato. Napatingin siya kay Alec na umiling din. Sa kabilang banda, seryosong nakatingin si Kyle sa bato bago nagsalita ng may pag-aalinlangan. Paano kung ilipat natin ito? Parehong tumingin sina Alec at Gian kay Kyle at tumango. Lahat sila ay naghanda para itulak ang malaking bato ngunit sa sandaling itinulak nila ito ng kaunti, ang pabilog na bato ay gamulong pabalik na ikinagulat nila. May mga hagdan patungo sa ilalim ng lupa. Tuwang-tuwa na bulalas ni Gian nang makakita siya ng lagusan matapos gamulong pabalik ang malaking bato. Sa loob ng madilim na lagusan, isang makitid na hagdan ng bato ang patungo sa ilalim ng lupa. Sa wakas, matapos makita ang tiwangwang na lupain, naisip ko na wala tayong mahahanap mula sa sahig na ito. Sabi ni Gian bago pumasok agad silang tatlo sa underground tunnel. Habang sina Alec, Kyle, at Gian ay pumasok sa lagusan. Ang guardian ng 9th floor na si Yun ay nakaupo sa isang malaking cloud bed na nakatago sa pagitan ng mga ulap. Nakita niyang pumasok sila sa lagusan at muntik na niyang maibuga ang iniinom niyang tsaa. Nahanap na nila ang aking tirahan. Gulat at hindi makapaniwalang bulalas niya. Nang sabihin ni Yun ay nakalimutan niya ang lugar kung saan niya inilagay ang mga kayamanan na kanyang nakahiga. Hindi nga niya idinisenyo ang sahig na ito dahil pakiramdam niya ay malapit na siya sa isang pambihirang tagumpay ngunit siya ay isang double S rank warrior paano siya magkakaroon ng ganoong masamang alaala. Kahit na siya ang pinakamahina sa mga tagapag-alaga ng tore, mayroon siyang napakagandang alaala. Pagdating ni Kyle at ng iba pa sa 9th floor, magde-design na sana siya ng floor pero nagkaroon siya ng idea at pinahanap ang mga treasures. Akala ko hindi nila mahahanap ang aking tirahan at pagkatapos ng isang buwan kapag sila ay umalis sa tore ay bibigyan ko lang sila ng tig-iisang kayamanan. Hindi ko inaasahan na mahahanap nila ang aking tirahan sa loob lamang ng isang araw. Malakas na bulalas ni Yun. Ang ika-9 na palapag ay mas maikli kaysa sa unang 3 palapag ngunit ito ay daan-daang kilometro ang lapad.
Paano nila ito nahanap sa loob ng isang araw? Tanong ni Yun sa kanyang sarili. Nagbabago ang pananaw niya sa mundo pero ngumisi siya. Hindi mahalaga kahit na natagpuan nila ang aking tirahan. Mayroong libu-libong mga silid at mga bitag na naruroon sa loob. Walang paraan na mahahanap nila ang silid kung saan ko inilagay ang mga kayamanan. Natatawang winagiway ni Yun ang kanyang kamay at bumungad sa kanyang harapan ang isang malaking transparent na screen. Sa loob ng screen, 3 figure ang makikita. Ang mga figure ay sina Kyle, Alec, at Jian. Matapos itulak ang bato, nag-iingat sila sa ilalim ng lupa. Yun gazed at the figures with interest-filled eyes. Nais niyang makita kung hanggang saan ang kanilang paglalakbay sa loob ng kanyang tirahan. Sabay-sabay na pagpasok ni Kyle at ng iba pa sa lagusan ay gumalaw ang malaking bato na kanina pa nauurong at isinara ang entrance ng tunnel. Nanlaki ang mga mata ni Jian at nagmamadaling sinubukang igalaw ang bato ngunit hindi man lang ito natinag sa kinatatayuan nito. Damn! Hindi tayo pwedeng lumabas ngayon. Sinubukan ding itulak ni Alec ang bato pero ilang sandali lang ay bumigay na rin siya. Ngayong hindi na tayo makakabalik, magpatuloy tayo sa pagbaba sa hagdan. Sabi ni Alec at pareho namang tumanggo sina Jian at Kyle. Parang wala silang ibang choice. Sa pag-iingat, gumalaw sila at matapos maglakad sa makipot na hagdanan ng mga 5 minuto ay nakarating sila sa dulo ng hagdan. Si Jian ang unang umalis sa makitid na lagusan. Medyo nabigla siya nang makalabas siya sa lagusan. Gulat na gulat din ang ipinakita ni na Alec at Kyle. Sa harap nila ay isang malaking bulwagan na umaabot ng halos 100 metro. Ang lupa ng bulwagan ay walang anumang alikabok at kumikinang sa iba't ibang kulay na tile. Maraming iba't ibang estatwa ang naruroon sa bawat gilid ng bulwagan. Nagsimulang lumipad si Bia sa paligid ng bulwagan habang nakatingin sa mga estatwa ng may pag-usisa. Sa trio, si Kyle ang unang pumasok sa hall. Casual siyang kumilos ng ilang hakbang at tumitig sa mga estatwa. May kabuuang 15 estatwa na kabilang sa iba't ibang lahi. 3 estatwa ang nagpakita ng mga figure na katulad ng demi-humans, 3 duwende, 3 dwarf at 3 estatwa ang nagpakita ng mga figure ng tao. Nang tingnan ni Kyle ang huling 3 estatwa, napakunot ang noo niya dahil ito ay isang karera na hindi pa niya nakikita. Eksaktong hugis tao ang kanilang mga katawan. Mayroon silang matutulis na mga tainga tulad ng lahi ng mga duwende, magkatulad ng mga sungay at buntot tulad ng mga demi-tao ngunit ang kanilang matutulis na mga kuko ay sapat na malaki upang mapagkamalang sandata. Nabaluktot ang mukha ng 3 estatwa na may nakakatakot na ngiti. Sa hindi malamang dahilan, nang tingnan ni Kyle ang mga kakaibang estatwa ay hindi siya komportable dahil naglalabas ang mga ito ng madilim at nakakatakot na pakiramdam. Matapos titigan ng ilang sandali ang 3 kakaibang estatwa ay gumalaw siya ng ilang hakbang at tumingin sa mga estatwa ng mga duwende. Ang isa sa mga estatwa ng mga duwende ay nagpakita ng figure ng babae. Matangkad siya at maganda. Sa tuktok ng kanyang ulo ay isang magandang korona. Tinitigan ni Kyle ang mukha ng babaeng iyon at pakiramdam niya ay isa ito sa pinakamagandang babaeng nakita niya sa buhay niya. Habang tumitingin-tingin si Kyle, pumasok din si Jian sa loob ng hall but the moment na dumampi ang paa niya sa isa sa mga tiles, tumindig ang balahibo niya at nanlamig ang gulugod niya. Sa loob ng 1 segundo mula sa kisame ng bulwagan, isang arrow ang direktang pumutok sa ulo ni Jian. Naiiyak siya sa gulat at sinubukang iwasan ang palaso ngunit kahit nakareact agad siya ay tumama ang palaso sa kaliwang braso niya. Ah! Parehong nagulat si Alec at Kyle kay Jian. Nanlaki ang mga mata nila nang makita ang duguan niyang braso. Anong nangyari? Sa nag-aalalang sigaw, papasok na sana si Alex sa loob ng hall pero dali-dali siyang pinigilan ni Jian. Huwag kang gagalaw. May mga bitag sa ilalim ng mga tile ng bulwagan. Natigilan si Alex sa pwesto niya at napatingin sa paa ni Jian. Ang pulang tile na naruroon sa ilalim ng kanyang mga paa ay nabaluktot sa loob ng ilang sentimetro. Tila sa sandaling tumapak si Jian sa tile, ang bitag ay naisaaktibo. Matapos makita ang sitwasyon, si Kyle na naglalakad sa bulwagan ay casual na natigilan sa kanyang pwesto. Lumalabas ang malamig na pawis sa kanyang noo. Shit! Muntik na akong mamatay. Naglabas si Jian ng isang pirasong tela mula sa kanyang storage ring at nilinis ang kanyang sugat. Buti na lang, nakapag-react agad ako kaya hindi malalim ang sugat. Wala siyang healing potion at alam niyang naubos din ni na Alec at Kyle ang sa kanila noong nag-aaway sila ng mga kalansay. Kaya, ang pagkakasugat sa loob ng lugar na ito ay lubhang mapanganib.
Tuyong tawa, napatingin si Gian kay Kyle na nakatayo ilang metro sa unahan niya. Ngayon ano ang dapat nating gawin? Napabuntong hininga si Gian at nagtanong. Well, we can just hope na huwag tayong tumapak sa mga bitag. Ani Alec at ginamit ang system appraisal function sa whole ground ngunit wala itong ipinakitang impormasyon. Nakatayo siya sa labas ng bulwagan at si Gian ay nakatayo sa unang tile. Si Kyle lang ang tumayo ng medyo malayo sa simula. Sa tingin ko kailangan natin ng Mitchield. Sa magkatulad na pag-iisip, kapwa nagkatinginan sina Alec at Gian nang may pag-unawa bago tumingin kay Kyle nang may kumikinang na mga mata. Kasabay nito, nakaramdam ng panginginig si Kyle sa kanyang gulugad nang makita ang kanilang mga titig. Bakit pakiramdam ko ako ay nasa malaking problema? Napatingin si Bia na lumilipad sa hallway sa pawisan na noo ni Kyle at tumawa. Nagmamadali siyang umupo sa ibabaw ng malapit na estatwa habang nakatingin sa tatlo na nagkatitigan. Pawisan ng noo, napatingin si Kyle sa duo na sabik na nakatingin sa kanya bago tumingin sa dulo ng hall. Mayroong hindi bababa sa 100 multicolored square-shaped tile sa lupa at si Kyle ay nakatayo sa itaas ng puting color tile. Ang bawat tile ay sapat na malaki upang hawakan ng isang tao. Pagkatapos ng huling mga tile, nakita niya ang ilang malalaking pinto. Kyle, nauuna ka sa lahat kaya gumalaw ka muna, tatalon ako sa tiles na kinatatayuan mo. Sabi ni Gian na may inosenteng ekspresyon habang nakatingin kay Kyle. Binalot na niya ng tela ang nasugatan niyang braso. Abangan ang mga susunod pang kabanata ng The Eternal Bloodline.